Magandang gabi po, Sir Andy at General Jerry. Sigurado may Ah, mga flights nang nabalik doon sa mga dati kansilado. Ano po, anong balita sa mga flight situation nga pala at saka mga airport condition, ka Eric? Sa ngayon ho, unti-unti na nag-normalize lahat. Yung 44 commercial airports operational na. Pero malaki ho yung naging problema nito na November 9 hanggang 12, a total of 437 flights yung na-canceled eh. So 361 dyan is domestic at 76 yung international. So siyempre maraming naabala dyan, ano? Kaya Mm. lang, ang issue kasi dito, sir, although mayroon tayo tinatawag na passenger bill of rights, may karapatan yung mga pasahero na mag-demand sa airline, pero ito force majeure, kaya hindi tayo po pwede mag-demand except rebooking at saka yun lang, refund po pwede. Pagka panahon ng bagyo, kapag may mga signal, Mr. Apolonio, ano, sino ho bang nagde-decide na mag-cancela ng flights? Airline ba o Uh, kaap? Ang airlines po pwede, at ang area managers namin po pwede rin po mag-issue ng notice to airman. Ibig sabihin, sarado yung airport. Ka Jerry, go ahead. yeah. Eric, mayroon ba mga report na kung mayroong nasirang mga infra or eroplano kasi 'di ba yung mga dinaanan especially diyan sa northern part ng Luzon, 'di ba may mga airport diyan, may mga flying school, may mga maliliit na mga eroplano diyan. So alam ko ang ilan diyan ay wala namang kakayahan na i-evacuate yung kanilang mga eroplano. Ang alam ko diyan na tinatago lang talaga nila yan sa hangar lang Yes. eh. At saka nilalagyan ng pangsarado. Yung binabarahan lang yan Andy, yung mga truck para basagin yung hangin. So, Mm. kumusta ang report sa inyo Eric? Meron lang ho reported sa Lingayen, dalawang dalawang Cessna yung nabaha at hindi na naalis doon sa hangar. Pero bumaba na ho yung tubig doon eh, kaya siguro inaasikaso na nila no yung kondisyon ng airplano. So, ibig sabihin, ang Lingayen, o nga pala, no? Kasi malapit lang yan sa dagat, yung Lingayen na airport. So, ano ang naging sitwasyon doon? Tumataas yung tubig? Yes, tama po. Umapahuro sa runway. Although wala namang commercial flights yan. Puro mga Gen-Ab lang yan, mga flying school eh. But Mhm. just the same, syempre, issue tayo ng notice to airman na walang po pwedeng magpalipad during that time. Oo. What about doon sa mga airport natin? Wala bang report yung mga managers natin na kumbaga ay mayroong mga naapektuhan, especially yung mga tower, kasi malakas yung hangin na yon na Eric, dyan sa lugar ng Northern Luzon. Tama po yun. Oo, kaya lang, napaghandaan na natin to eh. Kaya at least na-secured lang yung mga communication equipment. At saka nagkaroon tayo ng tinatawag na boarding doon sa mga facilities natin sa passenger terminal. Ano? Kaya magmula nung si Tino at saka itong si Uwan, maganda ho naman ang naging resulta dahil wala talagang na-damage na structural damage sa mga paliparan natin except minor, yung konting na yung bubong, tumulo, but very minor lang po at operational na ngayon lahat yung mga airports. Alam mo Andy, yan pinoprotektahan kasi yung mga gamit, especially sa mga tower, kapag nabasa yan, pwedeng masira yung Oo. ating mga control tower na yan kasi mga electronic sa mga na dyan. So, anyway, happy naman ako na mapakinggan na wala naman palang talagang mabigat na naging problema para po sa ating mga airport na nasa ilalim ng supervision, administration ng CAAP ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Tsaka, Andy. tsaka ngayon ko naiintindihan ano, kapag panahon ng bagyo, no, na kaya pala malinis ang kapaligiran ng runway ng mga airport natin, lalo dun sa Katanduan, sa amin, sa Virac. May airport dyan na mahaba rin, na tumatanggap din ng mga malalaking aeroplano, pero wala kang makikita mga puno. Yung pala, napaka-importante na walang debris nakakalat sa runway kapag panahon ng bagyo. Kasi sa lakas ng hangin, pwede mo, kung may mga puno sa gilid niyan,
matutumba, masisira, lilipad ang mga dahon, makakaistorbo sa runway. Ano, Mr. Apolonio? Yes, ang tawag po ron is FOD, Foreign Object Debris. So, hindi talaga po pwede yan. Nililinis mo na runway pag may mga ganyang nangyayari at binibigyan ng inspeksyon yung buong runway yan bago magpalipad at magpababa na aeroplano. Dahil napakadelikado, baka ma-ingest nung engine, yung mga maliliit na bagay, delikado po. Parang ano yun, parang standard practice kapag dumaan ang bagyo, pagkatapos noon ay mag-i-inspect ng facilities including the runway. Opo. Yes, actually daily ho, ginagawa natin yan kahit na walang bagyo. Maganda naman. Opo, at for safety reason, talagang SOP po yan sa atin. Ang tawag diyan kaandi is runway run. So, bago lumipad, meron munang magkakandak ng inspection yung follow me. Titingnan kung may mga foreign na mga objects diyan at lilinisin yan para yung eroplano ay wala siyang ma-i-intake, kasi 'di ba, ang eroplano, especially ang jets ay intake yan eh. So pag umikot yung makina niyan, hihigupin yung mga foreign objects, especially yung mga maliliit, kaya may tinatawag niya runway run. At saka pati yung mga ibon, may mga pang drive away diyan na kaandi. Yung pantakot sa mga ibon sa atin sa palayan, yung mga tao estatwa. Yung bang runway run na yan na sinasabi mo ka, Jerry, katulad mo ng mga nakikita ko sa pelikula, sa mga aircraft carrier, na halos lahat ng crew yata ng barko lilinya, isang linya, tapos papasadahan yung buong runway, kahit anong maliit na speck ng dumi doon o kaya nakakalat na tornilyo o pako ay kailangang matanggal sa runway. Ganun ba yun? Ganun nga. Oo, lahat naman ng runway, yan ang practice. SOP yan, kaandi, para sa safety ng mga eroplano natin at mga pasahero, mga piloto natin. So, ganun talaga ang practice niyan. Every morning yan, bago lumipad. Paano ginagawa pala niya ka, Eric, dito sa NAIA, sa Manila? Kasi 24 hours ang biyahe. Paano ang kinakandak yung inspection ng mga runway natin? Actually po, meron namang window. May windows po. Nagsasara ang airport at least 2 to 3 hours every night. So, dyan ho, pinapasadahan talaga yung lahat at tinitingnan yung kondisyon ng runway kung po pwede pang malinis or may mga equipment po na ginagamit, especially dyan sa paglilinis ng runway. Oh. Pero alam mo ka, Andy, nabanggit ni ka Eric yung tungkol doon sa aerodrome. Ang aerodrome kasi yung kabuuan niyan yung sa mayroong certain distance galing sa runway, yun ang tawag na aerodrome. So ang iba diyan pinagkakitaan ng mga pribadong individual niyang kaandi, yung like for example, mayroon akong alam na yung sa may approach, mayroong puno diyan. So, may puno ng mangga. Alam siguro ni ka Eric ito. Malapit lang yan dito sa Manila So, yung may-ari, hindi niya puputulin yan. Hindi niya puputulin kasi kinakailangan kausapin siya ng mayor at saka kailangan bayaran siya. Oo, kasi i-compute niya kung magkano ang magkano ang i-harvest niya dyan. Yung pag pinutol niya yan, may equivalent yan. Pero sana, ano po pwedeng gawin natin ka, Eric? Kasi batas naman talaga na kinakailangan yung approach na yan, dapat malinis yan di ba? No? Clear yan kasi unsafe yan sa mga lumilipad. Wala bang batas na pwedeng putulin natin yan? Kasi sagabal yan sa security. Buhay pinag-uusapan dyan Well, nung araw po kasi ka Jerry, alam ko na alam niyo pala yung istoryang yan. Nagiging negosyo yan ng mga ibang nag-aari ng lupa dyan sa dulo ng runway. Sadya nila talagang pinatataas yan para at least babayaran yan para putulin lang. Po dyan para dahil for safety measure. Pero ngayon po nagko-coordinate tayo sa mga LGUs kaya hindi na ho nangyayari yung mga ganyang bagay.
Meron pa. Alam ko yan. Malapit lang yan dito sa may Opo, north part nasa Bulacan. Hindi ko nasasabitin yung pangalan, but yun nga. So sana man yung mga mayor ho na sa inyong Tama. responsibilidad na yan, LGU na yan, ang pinag-uusapan dito ay buhay ng ating mga pasahero. Isipin mo kung tumama ka dyan, di ba yung eroplano, yung propeller natin, hindi nagkaroon ng aksidente pa. Di ba, no? So, minsan may mga tao tayo na very enterprising pa rin at the expense ng buhay ng mga kabayan natin, Ka-Andy. Oo. Minsan sarap pitikin yung tainga. Matanong ko lang ka, Eric, ano ba yung space na kailangan o required or dapat ay kasama sa teritoryo ng airport mula sa runway limits, hanggang dun sa pinakamalapit na private property o kaya ibang klase ng property na hindi kasama ng airport. Ano ba yung space na kailangan? Meron bang requirement na ganyan? May specific sa ano po 'yan, length. Actually, kung ang runway mo mula sa simula hanggang sa dulo sa kabilang side, mas mahaba yung space na binibigay pag take off kasi especially kung isa lang ang runway at isa lang yung direksyon ng pinagliliparan niya. Talagang mahaba yung distance. Hindi po pwede yung malapit lang dahil very dangerous dahil kahit walang puno yan ho, minsan yung mga debris lang nahihigop bago mag-take off. Kaya importante na talaga malinis yung lugar. Halimbawa, malapit kasi sa airport yung bahay ko sa Catanduanes eh. Halimbawa ay merong bakanting lupa doon sa malapit sa airport. Ang gusto kong malaman ay mula sa runway hanggang doon sa nearest private property, meron bang specific area yan, size ng area na hindi dapat pasukan ng anumang klase ng ibang property? Tama po, may tinatawag na height limit. Kaya ho sa lahat ng mga sa lahat ng malapit sa airport, bago kayo magtayo ng building, requirement po 'yan, kumuha kayong permit sa CAAP sa height limit bago kayo bigyan ng engineering permit ng mga local government. At least LGU na siguro ang magko-coordinate dun sa property owner kung kailangan, ano po? Hindi naman po kasi talagang matatayo 'yun eh. Kung walang height clearance permit sa CAAP, yun ang una. Requirement po ng munisipyo o ng city yun. Bago kayo mag-construct ng isang building malapit sa airport, dapat meron po tayong height clearance nang gagaling sa amin. Yun. Okay. Yes, Ka-Andy. So, nagpapasalamat tayo kay Ka-Eric na nakasama natin siya sa ating palatuntunan. So marami pa tayong pag-uusapan, Ka-Eric. Next week, baka pwedeng pag-uusapan natin tungkol dyan sa mga drone na yan na alam natin nagiging sagabal na yan at nagiging pwedeng maging hazard din natin yan. Hindi hazard, talagang delikado yan eh. Yung mga drone na yan, especially malapit sa aerodrome. So yan siguro pag-uusapan natin next week, Ka-Eric, kung meron kang mapuproduce na speaker na galing sa CAAP na pwede makasama para at least mapag-usapan natin yung mga legal, mga polisiya dyan, sapagkat ay natin na dumating ang point na mayroong ma-aksidente tayo mga kabayan. So Ka-Eric, maraming salamat. Parting statement na lang, please. Maraming salamat po at by next week po ay magbibigay tayo ng isang speaker na magpapaliwanag tungkol dyan sa drone. Kasi talagang isang safety issue na talaga ngayon, napakadelikado talaga. Kaya siguro yung mga kababayan natin maliwanagan din, ma-explain mabuti ng ating speaker by next week. Maraming salamat Ka-Eric Apolonio. Siya po ang spokesperson ng CAAP, ng Civil Aviation Authority of the Philippines. At ngayon, Ka-Andy. Thank you, Ka-Eric.